katanungan po na ito. What if someone or somebody sa mundong ito, maaaring iyong kaibigan, iyong boss sa kumpanya, o iyong magulang, ang tumawag sa iyo sa isang paglilingkod at pinangako sa iyo na mayroong ibibigay sa iyo, mayroong biyaya at pagpapalang ipagkakaloob sa iyo pag ikaw ay sumunod at pag ikaw ay naglingkod sa kanyang pinapagawa. So ano ang iyong magiging tugon? Maaaring ikaw ay magmadali, maaaring ikaw ay magpursigi, maaaring ikaw ay magsipag sapagkat umaasa ka na ikaw ay gagantimpalaan or bibiyayaan ng taong yon na iyong pinangahawakan. But what if about God? No? Paano pag ang Diyos na ho ang tumawag sa atin sa isang responsibilidad na tayo ay maglingkod sa Kanya, mag-contribute sa Kanyang gawain? Ano ho kaya ang ating mga itutugon? Well, ang Panginoon, tayo ay Kanyang tinatawag sa buhay paglilingkod at gusto ng Panginoon sa bawat mga anak po niya na magkaroon tayo ng puso na naglilingkod sa Kanya. In fact, the Lord Jesus Christ is our greatest model, our greatest example sa usapin ng paglilingkod because He came into this world not to be served, but to serve. Siya po'y naparito hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. So, ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo sa buhay na nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya at hindi po para sa ating mga sarili. Kung titingnan po natin ang ating mga buhay sa Panginoon, gusto ng Diyos sa lahat ng anak po niya, sila ay pagpalain sa lahat ng area ng kanilang buhay. Gusto ng Panginoon na tayo po ay Kanyang pagpalain, but I would like you to know mga kapatid, na kaya gusto ni Lord tayo ay pagpalain, hindi upang tayo ay maging prosperous, okay? Maaring yung prosperity ay bunga ng gustong gawin ng Panginoon sa atin, but that is not the main purpose. Kaya gusto tayo i-bless ng Panginoon ay para tayo ay payamanin. The reason kung bakit tayo gustong i-bless ng Panginoon ay para tayo maging blessing sa iba. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging daluyan ng Kanyang pagpapala at hindi maging terminal lamang. Pag sinabi kasing terminal, yun po yung idea na pag nakaranas ka ng pagpapala or biyaya, tumitigil na sa iyo. Humihinto na sa iyo. And that is the picture of so many people and sometimes Christians. Yan po ay larawan ng mga Kristiyano na kung saan ang gusto lang po natin, nakasalok po yung ating kamay at sinasabi natin sa Panginoon, Lord, i-bless niyo po ako, i-provide niyo po lahat ng aking pangangailangan, ibigay niyo po na lahat ng aking gusto, sagutin niyo po na lahat ng aking panalangin, nang sa gayon matugunan lahat ng aking pangangailangan or lahat ng aking kagustuhan. So sometimes, nakaganto lang po yung ating kamay na gusto natin punuin ng Panginoon lahat ng mga bagay sa buhay po natin. Hindi po natin nare-realize na hindi tayo pagpapalain ng Diyos pag ganun yung puso natin, pag ganun yung attitude natin. Because those kind of attitude ay masasabi po natin self-centeredness po yan, selfish po yan, at hindi tayo pagpapalain ng Diyos ayon sa Kanyang paraan, ayon sa Kanyang dinisenyo, at ayon sa Kanyang plano sa ating buhay kung tayo po ay nakaganyan lamang sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo ay maging channel ng Kanyang pagpapala. Tayo ay maging daluyan ng Kanyang blessing. At hanggat hindi tayo dumarating sa ganong attitude at sa ganong heart, sa ganong spirit, hindi pwedeng tayo po ay pagpalain ng Panginoon ayon sa Kanyang i-design at iplinan po sa buhay ng bawat isa po sa atin. So the will of God for us na tayo po'y pagpalain upang tayo po'y maging pagpapala sa iba. At gusto ng Panginoon na tayo'y maglingkod sa Kanya sa usapin ng pagbibigay, sa usapin ng pagsunod, sa usapin ng pagtiwala sa Kanya. Kung titingnan po natin ang ating text ngayon pong gabi in 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10, the very context of this verse ay makikita po nating usapin ng pagbibigay at ito po ay biyaya lamang ng Diyos. No? So ang giving ay hindi po nakadepende sa iyong galing, sa estado ng iyong buhay, sa iyong kakayahan. Ito po ay biyaya lamang ng ating Panginoon. Makisuyo po ako mga kapatid. Sorry pa, ano lang po na electric fan. Salamat tayo. Okay, so makikita po natin na gusto ng Panginoon tayo ay i-bless. At sa verse 9 in our scripture, 2 Corinthians chapter 10, as it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. So ito po ay patungkol sa isang
chapter 9 verse 9. Makikita po natin na ito ay sa isang tao na nagtitiwala sa Panginoon sa lahat ng kanyang pangangailangan, na ang sabi po dito, siya ay nagbibigay sa mga mahihirap. Ang idea po nun, siya po ay nagiging channel ng blessing ng Panginoon. And then His righteousness remaineth forever. Ang idea po niyan, yung kanyang katuwiran or mabuting gawa na kanyang ginagawa, yun po ay may impact, hindi lamang po temporarily or momentarily, yun po ay may impact eternally. Yun po ay nagkikreate ng lasting impact, mga kapatid, sa buhay ng isang tao and for all eternity. Kaya lagi po nating tatandaan sa usapin ng paglilingkod natin sa Panginoon, makita man po yan ng tao or hindi, mapalakpakan man po yan o hindi, ma-recognize man po yan or hindi, ang mahalaga yung paglilingkod, ginawa natin out of love, out of obedience, out of faith, and out of a joyful attitude. Pag ginawa po natin yan na talagang para sa Panginoon, ang ibinibigay po nun sa atin ay lasting impact. Yun po ay eternal impact. Kaya hindi tayo nagsasawa, hindi tayo napapagod na maglingkod sa Panginoon at talagang para sa Panginoon, dahil alam po natin, makita o hindi ng tao po yan, mapansin o hindi ng tao po yan, pagpalain o hindi ng tao po yan, alam po natin, nakita yan ng Panginoon at alam natin na yun ay may gantimpala, may pagpapala, magpawalang hanggan, mga kapatid. Yun ay nag-create ng lasting impact sa mga tao pong ating pinaglilingkuran. So, ang Diyos, alam po niya kung saan po niya tayo ilalagay na paglilingkod. Wala tayong magiging excuse sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ako makapaglilingkod sa Panginoon sa anuman pong mga dahilan po natin, because lahat tayong mananampalataya, lahat tayong anak ng Diyos ay binigyan tayo ng Panginoon ng spiritual gifts. And by the way, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon because of our talents, because of our natural skills. Maaring ginagamit din po natin yan somehow sa paglilingkod natin sa Panginoon, but not primarily, doon tayo ginagamit ni Lord. Ginagamit tayo ni Lord because of the spiritual gifts na ibinigay at ipinagkatiwala po niya sa mga anak po niya, sa mga mananampalataya. So, hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos na, Lord, hindi ako magaling, Lord, hindi ako talentado, Lord, hindi ako, alam mo yun, wala akong inborn na kagalingan or talento sa anumang bagay sa buhay na ito. Mga kapatid, if you are a Christian, if you are a believer of Christ, you have the spiritual gifts, and your responsibility is to discover those spiritual gifts, at yung mga spiritual gifts na yun ay binigay sa iyo ng Panginoon ay napakahalagang ipagamit mo sa kanyang gawain, ipagamit mo sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang kapurihan. Alam ng Diyos kung saan niya tayo ilalagay. Hindi po, mga kapatid, anuman po ang ginagawa natin sa Panginoon, yan po ay mahalaga, yan po ay kapuri-puri, yan po ay kaluwalhati sa ating Panginoon. Tagabukas ka man ng gate ng church, tagalinis ka man sa loob ng simbahan, ikaw man ay nag-aayos ng upuan, ikaw man ay nagbibisita sa mga kapatid, ikaw man ay nagsasalita ng word of encouragement sa kapatid mo sa Panginoon, or nagpe-pray sa Kanya, or ikaw man ay nagsishare ng gospel sa isang taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, naglalaan ka ng oras sa kung kani-kanino bilang paglilingkod mo sa Panginoon. Mga kapatid, anuman po iyan, basta yan ay para sa Panginoon, and Lord, yan ay nagpo-glorify sa Panginoon, yan po ay may eternal significance, at yan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin bilang mga mananampalataya. And I can say, lahat tayo tinatawag ng Panginoon sa usapin ng paglilingkod. And if we can say tonight na, Lord, siguro hindi ako para dyan. Siguro hindi ako para sa paglilingkod. Siguro hindi ako makapag-contribute sa gawain mo, Panginoon. Alam niyo po yung sinasabi ng natin kay Lord, nagkamali siya. Because it is not true, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi niya tayo tinatawag sa paglilingkod. Lahat tayo tinatawag ng Panginoon sa paglilingkod, sa pagko-contribute sa kanyang gawain. Amen? And I believe there are reasons kung bakit tayo po'y tinatawag ng Panginoon sa usapin ng paglilingkod. Number one, to remove pride and selfishness from our hearts and direct our focus toward Him. Para maalis po yung mga kayabangan at pagiging makasarili sa ating puso, at yung ating focus, yung ating atensyon ay nasa Panginoon lamang. Ang sabi nga po sa verse 10 in 2 Corinthians chapter 9, sabi po ni Apostle Paul, now he that ministereth or supplieth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of righteousness. So makikita po natin dyan in verse 10, sinabi po dyan ng Panginoon na ang Diyos po ang siyang nagsusupply ng binhi sa atin.
Ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos ang nagiging resource po natin. Siya ang initial na supplier ng ating pong mga buhay. At sinabi nga po dito mga kapatid, He minister bread for your food. Siya po ay nagpo-provide ng araw-araw nating pangangailangan. Yan po ang ginagawa ng ating Panginoon. That's why pinapayagan niya tayo makapagtrabaho, binibigyan niya tayo ng mga opportunity na magawa yung mga trabaho sa mundong ito. It is because upang yun ay gamitin ng Panginoon kasapatan sa katugunan natin sa ating pangangailangan at gamitin din yun ng Panginoon upang tayo po ay makapagbigay sa iba. So makikita po natin na ang Diyos, napakahalagang ma-realize po natin na siya po ang pinanggagalingan ng lahat sa buhay po natin. Siya ang dahilan kung bakit mayroon pa tayong hininga. Siya ang dahilan kung bakit meron tayong lakas. Siya ang dahilan kung bakit meron tayong talino. Siya ang dahilan kung bakit meron tayong galing. Siya ang dahilan kung bakit meron tayong mga supply sa pang-araw-araw po nating buhay. He is the one who supplies everything mga kapatid sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kaya nga in verse 9, ang sinasabi po dito ni Apostle Paul, hindi sila natatakot na talaga pong magasik, magbigay ng magbigay because nakikita po nila na ang Diyos ang ultimate provider po nila. And as a believer of Christ, yan din po ang dapat nating ma-realize. We cannot outgive God. Hindi po natin pwedeng lampasan yung ibinibigay ng Diyos sa buhay po natin. Hanggat tayo'y ginagamit niya na daluyan ng kanyang pagpapala at ginagamit tayo ng Panginoon na maging blessing ang buhay natin sa ibang tao. Not just financially, kundi maaring sa ating panahon, maaring sa ating lakas, or anything sa buhay natin. Tayo po'y ginagamit ng ating Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong matakot ibigay ang ating sarili. It is because ang Diyos, ang ultimate provider and supplier natin, na hindi niya tayo pagkukulangin, hindi niya tayo, alam niyo po yun, uubusan mga kapatid. Dahil tayo po'y ginagamit niya bilang daluyan ng kanyang pagpapala sa buhay ng ibang tao. Kaya napakahalagang ma-realize natin na ang Diyos ang ating ultimate provider. He is our ultimate source, mga kapatid, ng ating mga pangangailangan. At sinabi nga po dyan in verse 10, and multiply your seed sown. If tayo po'y nagiging blessing, tayo po'y nagiging channel of blessings, tayo po'y nakakapaglingkod sa Panginoon, ano pong ginagawa ng Diyos? Minumultiply niya yung binhing na iahasik natin. Mas lalo tayong maraming nagagawang kabutihan sa Kanya. Mas lalo tayong maraming naiahasik na pagpapala sa buhay ng ibang tao. Yan po ang ginagawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya nga ang paalala ko, huwag nating payagan ang ating sarili na kapag tayo po'y nakaranas o nakatanggap ng pagpapala sa Panginoon, hihinto sa atin yun, mapipigil sa atin yun. That is not the will of God. Dahil pag yun ay ginawa natin, sinasabi na rin natin sa Diyos na huwag niya na tayong pagpalain, huwag niya na tayong tugunan. So, if ang ating puso, ang ating buhay ay daluyan ng pagpapala ng Panginoon, what is the reason for God? Para pigilan niya ang pagpapala sa buhay natin. So, God wants to bless His children at gusto ng Panginoon, hindi lang tayo pagpalain, kundi tayo maging pagpapala sa iba. At ano po yung ginagawa ng Panginoon? Minumultiply niya pa po yun. Kaya nakakita po kayo ng mga mananampalataya na naglalaan ng oras sa Panginoon, lalong minamultiply ng Diyos yung oras nila. Nakakita po kayo ng mga mananampalataya na iniyaasik po nila yung mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. It may be financial resources, it may be spiritual gifts, it may be their time, it may be their attention. Mga kapatid, pag yun ay inihasik nila, yun po ay lalo pong minamultiply ng Panginoon sa kanilang buhay. And sinabi nga po dyan, increase the fruits of your righteousness. Ibig sabihin, lalo tayong ini-increase ng Panginoon sa personal na kabutihan, personal na katuwiran, at ang buhay natin ay nagbibigay lalo po ng kaluwalhatian at kapurihan sa ating Diyos. Yun po ay ginagawa niya sa mga mananampalataya na merong desire sumunod sa Kanya, maglingkod sa Kanya. And yun po yung point, mga kapatid, na dapat nating ma-realize na tayo po ay hindi pinagmumulan ng blessing. Tayo po ay daluyan lamang ng blessing ng Panginoon. Tayo po ay ginagamit lamang ng Diyos sa Kanyang kaharian, sa Kanyang kapurihan, sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya wala tayong pwedeng ipagyabang. Amen? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. At wag nating ilalagay ang ating sarili na iintindihin lang po natin yung sarili po natin. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging daluyan ng pagpapala. We ought to serve one another, mga kapatid. That is the will of God for our lives. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Kaya niya tayo tinatawag sa paglilingkod para yung focus natin, yung attention natin, nasa Panginoon, nasa Diyos.
Dahil pag nawala tayo mga kapatid sa buhay paglilingkod sa Panginoon, of course, ibig sabihin po niyan yung focus natin, yung interest natin, napupunta na po sa mga ibang bagay, napupunta na po sa mundong ito, and because of that mga kapatid, alam din ho natin ang magiging impact noon pag yung focus natin nasa mundo ng ito at wala na sa Panginoon, hindi na tayo mabubuhay na naglilingkod sa Kanyang kaharian at sa Kanyang kaluwalhatian. So kaya tayo tinatawag ng Diyos sa paglilingkod kasi gusto nang alisin ng Diyos yung kayabangan natin, yung pagiging makasarili po natin. Amen? Kaya nga po as a believer of Christ, sabi nga po dito ni Apostle Paul in verse 8, sabi po dito ng salita ng Panginoon, and God is able to make all grace abound toward you. Kaya ng Diyos, He is able to make all grace abound toward you. Ano man po yung biyaya ng Diyos sa ating buhay, kaya po niya yung pasaganain. That He, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Yan po ang ibibigay sa atin ng Panginoon, kasapatan sa lahat ng bagay, at tayo po isasagana sa mabuting gawa. And verse number 6, sabi po dito, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Siya daw po na nag-aasik ay aani. Siya po'y nag-aasik ng kakaunti, aani ng kakaunti. Siya nag-aasik ng marami, ay aani po ng marami. Yun po ay prinsipyo ng salita ng Panginoon na napakahalagang matutunan at makita din po natin. Kasi pag nabuhay tayo mga kapatid sa selfishness, na ang lagi lang po nating desire or prayer kay Lord ay tugunan ang ating pangangailangan at nakaganto lang po yung ating kamay, maaaring mapuno po yun mga kapatid, pero hanggang doon lang po yun. Kaya po napakahalaga na ma-realize natin, tayo ay maging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Nang sa gayon, tayo po ay kanyang lalong pasaganain sapagkat kung anong inasik natin, yun po ang ating aanihin. Kumbaga, sa lahat po ng aspeto ng buhay po natin, ang prinsipyo na makita natin na tinutunan sa salita ng Panginoon, pag nag-asik ka, may ani. At kung gaano yung iyong inihasik, ganoon din po yung iyong ani. Maaari po yung iyong ani ay sa pag-ilipas po ng ilang panahon, pero ang napakahalagang matiyak lang po natin, matuto tayong mag-asik, mga kapatid. Kumbaga, kahit po sa usapin lang ng relationship, kahit po sa usapin lang ng pakikipagkaibigan, paano ka magkakaroon ng maraming kaibigan? Hindi ka magkakaroon ng maraming kaibigan kapag nasa isang tabi ka lamang, nasa isang sulo ka lamang, hindi ka nagsasalita, tahimik ka lamang, nakayuko ka lamang, wala kang ginagawa. So, paano ka magkakaroon ng kaibigan? Kailangan mong ibigay ang iyong sarili sa ibang tao. Kailangan mong ihasik ang iyong sarili nang sa gayon, mga kapatid, ikaw ay magkaroon ng mga kaibigan at yun po ay gamitin din ng Panginoon upang ikaw ay maging pagpapala sa kanila at makita mo rin ang iyong buhay na talaga pong nagbibigay kaluwalhatian po sa ating Panginoon. Hindi kalooban ng Diyos na nag-iisa lang tayo. Hindi kalooban ng Diyos na nagsasarili tayo. Hindi kalooban ng Diyos na iniisip lang po natin ang sarili po natin sa paglilingkod, sa biyaya, or sa pagpapala. Ang gusto ng Panginoon, maging daluyan tayo. Kaya tinatawag niya tayo sa paglilingkod para yung selfishness, maalis sa atin yan, matanggal sa atin yan. And the second thing, kaya po niya tayo tinatawag sa paglilingkod, to be generous in every situation, resulting in thanksgiving to God. Para tayo ay maging generous sa lahat ng sitwasyon. Pag sinabi nating generosity, mga kapatid, ito po hindi tumutukoy lamang sa material na bagay. Pag sinabi po nating generosity, ito po ay lahat sa bagay sa ating buhay. Gusto ng Panginoon na tayo po ay maging generous. That's why, ito pong isang prinsipyo na nakita ko po sa Bible. Ang reason, listen to this, ang reason kaya ka gustong i-bless ng Panginoon, hindi para ikaw ay magkaroon ng prosperity. Okay? Ang reason kaya ka gustong i-bless ni Lord, because gusto niya na ikaw ay magkaroon ng generosity. Ikaw ay maging generous person. And yung prosperity, yung abundance, maaaring bunga na lamang ng pagiging generous. Amen? So kaya po, napakahalagang maintindihan natin ito. Kaya gusto ng Panginoon na maglingkod tayo sa Kanya upang tayo ay maging generous sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Verse 11, ano pong sinabi dito in 2 Corinthians chapter 9? Being enriched in everything, to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Being enriched in everything, yan po ang gustong gawin ng Panginoon. Maging masagana tayo sa lahat ng bagay, to all bountifulness. Maging generous tayo sa lahat ng sitwasyon sa ating mga buhay.
So ang mga pagpapala, mga kapatid, ang intention po niyan ay maibahagi po natin yan sa iba. Whether yun po ay financial resources, whether yun po ay time, whether yun po ay spiritual gifts, ang gusto ng Panginoon, yung mga blessings natin, mai-share po natin yan. So to be generous in every situation. And when we serve the Lord, nakikita po natin na siya ang ating ultimate provider at ang naging resulta po niyo sa atin, pasasalamat sa Panginoon, pagpupuri sa Panginoon. Sa panahong ano po tayo masaya, mga kapatid, or sa panahong ano po tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Of course, lagi naman po natin ito naririnig. Most of the time, tayo nagpapasalamat lamang sa Diyos pag tayo yung nakakatanggap. And you know what, ang generosity, hindi po tayo lumaki na may ganyang trait. Ang generosity, mga kapatid, tayo po, pag silang pa lamang natin sa mundong ito, ang una po nating agad natutunan, yung pagtanggap, yung makakuha, yung magkaroon. Tama po ba, mga kapatid? Yung generosity, hindi po yan inborn sa atin. So yung generosity, kailangan po yung ituro ng Panginoon sa atin through His Word and through situations po sa ating mga buhay. Kaya napakahalagang makita po natin, mga kapatid, na ang design o ang desire ng Panginoon na matutunan natin sa ating buhay ay maging mapagbigay tayo, mapagbiyaya tayo, maging channel of blessings tayo. Dahil kadalasan po, nagiging masaya lang tayo pag nakakatanggap tayo. Pag nagre-recognize tayo. Pag napapansin tayo. Pag nasusuportahan tayo. Pag napapalakpakan tayo. Pag nabibigyan tayo ng panahon. Pag nabibigyan tayo ng atensyon. Pag nabibigyan tayo ng biyaya. Pag nabibigyan tayo ng mga financial na resources or mga material na bagay sa buhay na ito. Most of the time, doon lang tayo nagpapasalamat sa Panginoon. But how about sa sitwasyong ikaw ay ginagamit ng Panginoon sa buhay ng ibang tao? Yun ba ay nagsusulta na sa iyo ng pagpapasalamat sa Diyos? Yung ba kahit minsan hindi ka naman alam mo masasabi mo sa sarili mo, hindi ka naman mayaman, hindi ka naman talaga totally masagana kung i-compare sa buhay ng ibang tao, pero alam mo sa sarili mo na ginamit ka ng Panginoon, maaari sa isang taong ito or sa iilang tao, na nung sila ay nangailangan, sila ay naghirap, sila ay nasa matinding paghihirap, ginamit ka ng Panginoon upang makaprovide sa kanila, upang makapagbigay ng biyaya sa kanilang buhay. At sa ganung sitwasyon, nagpapasalamat po ba tayo sa Panginoon? Kumbaga, hindi ba tayo napipilitan? Hindi ba tayo, alam niyo po yun, mabigat sa loob natin? Hindi po ba tayo nahihirapan pag tayo po ay nagiging biyaya or pagpapala sa buhay ng ibang tao? Kaya gusto ng Panginoon, maglingkod tayo sa Kanya. Kaya gusto ng Panginoon, maging kagamit-gamit tayo sa Kanyang kaharian, makapag-contribute tayo sa gawain niya, nang sa gayon maging generous tayo sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon. And generosity, hindi po ay nagsisimula sa marami. Okay? Listen to this, mga kapatid. Ang generosity, hindi nagsisimula sa maraming bagay na meron ka. Because sometimes iniisip natin, magiging generous lang ako pag ang dami-dami ko ng blessing, pag ang yaman-yaman ko na, pag ang dami-dami ko ng oras, pag alam niyo po yun, sometimes doon lang natin naisip ang generosity. But ang generosity, pwede po yan mag-start sa sitwasyon na tayo po ay may maliit pa lamang na bagay sa buhay po natin. You can start small. Amen? Small contributions, small blessings, doon po tayo magsimula sapagkat ang napagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Pag natuto tayong mag-asik sa Panginoon, kahit maliit po yan, yun po'y bibiyayaan ng Panginoon, and from that moment, from that point, pwede po tayong i-train ng Diyos, i-practice ng Diyos ang generosity hanggang sa palaki ng palaki yung blessing niya, at natututunan din po natin ang mas palaki ng palaki yung ibinibiyaya at ibinibigay po natin, ikinocontribute natin sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga nakaka-bless, mga kapatid, pag may mga kapatid tayo, may mga mananampalataya, na kahit kung tutuusin, kung ikaw compare sa ibang tao, maliit lang naman yung ibinigay nila, maliit lang naman yung inilaan nila, pero mga kapatid, very willing na ibigay sa Panginoon. And you know what? Doon nag-i-start ang generosity. Sa small contributions. Small contributions. Kaya nga po sinabi sa Bible, every man according as a purpose set in his heart, so let him give. Amen? Kahit maliit pa po yan sa paningin ng ibang tao, hindi ka pwedeng pigilan sa pagbibigay na yan sapagkat yan po ay magiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon at yan po ay ginagamit ng Panginoon upang lalo niyang i-multiply yung binhi sa atin pong mga buhay at tayo maging pagpapala lalo sa buhay ng iba. Mga kapatid, yan po ay dapat makita po natin as a believers of Christ.
Masaya po ba tayo pag tayo po ay nagkakaloob sa Panginoon? Because in this context, in this passage, makikita natin, ang ginamit dito ay Macedonian Church. Na maaaring sila rin po ay nakaranas ng pangangailangan at naranasan nila ang katapatan ng Diyos. That's why nung nakita po nila ang pangangailangan ng mga tao po dito sa church na ito, mga kapatid, sila po ay ginamit ng Panginoon upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, even yung kanilang mga kagustuhan. Sila po ay naging nakapag-contribute sa gawain ng ating pong Panginoon. Masaya naman tayo kapag tayo ay nakapagbibigay sa ating magulang. That's good, that's right. Amen? Masaya tayo kapag nakapagbibigay sa ating mga anak. Masaya tayo kapag may birthday sa isang miyembro ng ating pamilya at nabibigyan natin ng regalo. Masaya tayo pag gumagraduate yung ating anak at natitreat natin sa labas. Masaya tayo dyan. But how about sa contribution natin sa gawain ng Panginoon? Meron po ba tayong kasiyahan? Pag usapin ng pagbibigay sa contribution sa gawain ng Panginoon, nagagawa po ba natin yun ng may kalayaan? Nagagawa po ba natin yun ng may kagalakan? Nagagawa po ba natin yun ng may kagustuhan? Sapagkat sa context na ito, yun po'y patungkol sa gawain ng Panginoon. Amen? Na sila po'y ginamit ni Lord na talaga nagbigay sila out of a cheerful heart, out of a cheerful attitude. Kaya tayo tinatawag ni Lord sa paglilingkod para maging generous tayo sa lahat ng sitwasyon. Kahit sa oras. Are we willing to spend time for the Lord? Are we willing to spend time sa mga bagay or kahit sa mga tao na ibinibigay at ipinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon? O lagi na lang me time, me time, me time, me time. Mga kapatid, isang prinsipyo na dapat natin matutunan, na natutunan ko rin po sa mga ilang panahon na the more na nagbibigay ako ng time sa mga opportunity na ibinibigay sa akin ng Panginoon, the more na hindi pinagkukulang ng Panginoon yung oras sa aking buhay. Lahat naman tayo, yes, may 24 hours tayo a day, may 7 days a week tayo. Lahat tayo, pare-pares ng may ganyan. Pero mga kapatid, makikita natin dito yung mga miracle na ginagawa ng Panginoon sa ating panahon, sa ating oras, sa ating mga nagagawa. Kapag tayo po ay natutong magasik ng may kasiyahan, kagalakan sa ating puso, ng oras at ng atensyon natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, at paglilingkod natin sa mga kapatid natin sa Panginoon or sa mga taong ibinibigay ng Panginoon sa atin. And then one last thing, the reason kung bakit tayo tinatawag ng Diyos sa paglilingkod, so that others may give thanks to God through our service. Verse 12, for the administration of this service not only supplieth the want of the saints. Dahil sa paglilingkod na ginawa na ito pong mga Macedonian believer, natugunan yung mga kagustuhan ng mga mananampalataya po dito. Ano pa po yung nangyari sa kanila? But is abundant also by many thanksgivings unto God. Yung buhay po nila ay talaga pong ginamit ng Panginoon at sa buhay nila, maraming pinagpala, sa buhay nila, maraming nagpasalamat sa Panginoon. Kumbaga kung ikaw consider mo ngayong buhay, is there somebody or someone na talaga nagpasalamat dahil sa buhay na meron ka? Hindi dahil birthday mo, hindi dahil na-promote ka, hindi dahil, alam mo po yun, hindi dahil ikaw ay maraming bagay sa buhay na ito, kundi nagpapasalamat sa iyo ang taong ito because sa ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon. Ginagawa mong paglilingkod sa Kanyang gawain. Kaya po, napakahalaga mga kapatid, na makita natin ang ating buhay na hindi lang po tanggap ng tanggap. Makita natin ang ating buhay na hindi lang po salok ng pagpapala ng Panginoon. Makita natin ang ating buhay na tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa buhay ng ibang mga kapatid natin sa Panginoon. It may be a word of encouragement sa kapatid mo sa Panginoon na napapansin mo nangihina, napapagod, nalulupaypay, yung matapik mo man lang, yung masabihan mo, yung makamusta mo, yung maipanalangin mo. Yan po'y paghahasik. Yan po'y pagiging daluyan ng pagpapala. Sa naman pong paraan, mga kapatid, na ibinibigay o pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Kung tayo man ay magbukas ng pintuan ng church, kung tayo man ay mag-map dito po sa gawain ng Panginoon, tayo man po ay magwalis or ano man pong bagay na lugar na nilalagay tayo ng Diyos sa usapin ng paglilingkod, mga kapatid, just do it with a cheerful heart, for God, for the glory of God, sapagkat hindi natin alam, hindi natin nare-realize ito, pero ang Diyos sa ating buhay, maraming tao ang nagpapasalamat dahil sa buhay na meron tayo na ginagamit po ng ating Panginoon. Do you want somebody or someone na thankful sa klase ng buhay na meron ka?
So ang tunay na purpose ng paglilingkod ay hindi po para sa sarili nating recognition. Hindi po tayo para ay makilala. Walang masamang tayo ay makilala, but that is not the purpose of our service. Hindi para makilala, hindi para palakpakan, hindi para purihin. Ang purpose ng ating paglilingkod ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon at sa ikatutugon ng pangangailangan ng katawan ng ating pong Panginoong Jesucristo, ng Kanyang church. So ito po ay makikita po natin sa ating buhay kapag meron tayong cheerful heart. Amen? In verse 6 and 7, balikan natin sandali. Sabi po dito, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully." Pag naintindihan natin yung prinsipyong ito, mga kapatid, hindi pa pwedeng tamarin ka eh. Amen? Pag naintindihan mo yung prinsipyo na kapag ikaw ay nagasik, ikaw ay aani, nagasik ka na kaunti, aani ka na kaunti, nagasik ka ng marami, aani ka ng marami. Pag naintindihan mo yung prinsipyo na yan sa likod ng katapatan at karakter ng Diyos, hindi pa pwedeng tamarin ka. Hindi pa pwedeng maging wala kang motivation sa iyong buhay. Ito ay magbibigay sa iyo ng motivation, ng encouragement, na lalong magsipag, lalong magasik, because alam mo, ang Diyos ang iyong inaasikan, yung kanyang kaharian, at yun ay aanan sa pagdating sa takdang panahon na inilaan ng Panginoon. Verse 7, dito na po patungkol yung ating personal decision. "Every man according as he purposed in his heart." Ayon sa ipinasya ng iyong puso. Amen? So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Kumbaga, bakit tayo nagbibigay? Yun ba dahil masaya tayo sa ating ibinibigay? Or kaya tayo nagbibigay kasi napipilitan tayo? Or out of obligation lamang? Ang sabi po, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Alam niyo po yung mga cheerful giver? Ito po yung mga Kristiyano na nagbibigay ng masaya sa anuman pong bagay sa kanilang buhay, not just financial, but everything in their life. Ibinibigay po nila ito ng may kasiyahan sa kabila ng kahit anumang nilang pinagdadaanan. Hindi ka nagbibigay ng masaya kasi marami ka. Hindi ka nagbibigay ng masaya kasi tingin mo sa sarili mo, may extra ka pa naman, masagana ka pa naman. Hindi po. Ang context na ito, nasa matindi rin po silang kahirapan. Pero mga kapatid, masaya silang nagbibigay. Kasi, alam niyo po, naging susi, in chapter 8, I think, in chapter 8, verse 5. Okay, ito po yung naging susi, kaya masaya silang nagbibigay. Chapter 8, verse 5, 2 Corinthians. "And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord." Amen? Yan po yung unang nilang ginawa. Isinuko nila yung buhay nila sa Panginoon. Ang sinabi ng Apostle Paul, "and unto us by the will of God." Kumbaga, yung sinabing unto us dyan, hindi po yan para kay pastor, okay? Yung sinabing unto us po dyan ay para sa church na ito, para sa mga tao po dito sa Jerusalem, na makikita po natin na nung itong Macedonian believers, nakita po nila ang pangangailangan ng mga tao po dito sa Jerusalem, mga kapatid. Sila po ay nagbigay sa kanila out of compassion, out of love, out of obedience to God, sapagkat yung kanilang personal interest naka-align po sa church. Naka-align po sa gawain ng Panginoon. Naka-align po para sa Panginoon. Kaya nga po lagi niyo pong tatandaan, ang isang Kristiyanong hindi naglilingkod kay Lord, ibang interest. Iba yung interest niya. Iba yung hinahanap niyan. Iba yung masasabi nating goal niyan sa buhay niya. Hindi para sa Panginoon, hindi para sa gawain ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? So pag natutunan mong ibigay ang sarili mo sa Panginoon at sa church ng Panginoon, mga kapatid, magiging masaya ka nang nagbibigay, nakapag-contribute sa Panginoon. Maliit man yan or malaki man yan sa paningin ng ibang tao, it doesn't matter. Ang mahalaga po, ibinibigay po natin ang ating pinasya ng ating puso nang may kasiyahan tayo, nang may kagalakan tayo, mga kapatid. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So let me ask you again, mga kapatid. Paano ka tumutugon pag tinawag ka ng Diyos sa paglilingkod? Paano ka tumutugon? Lalo na dun sa mga pakiramdam mo, walang katiyakan. Yung iyong paglilingkod sa Panginoon. Wala namang sahod ito. Maaring wala namang palakpak dito. Maaring wala namang, alam mo yon, hindi ka naman maging sikat dito. Maaring hindi ka naman mapansin sa iyong ginagawang paglilingkod. So paano ka tumutugon pag tinawag ka ng Diyos sa paglilingkod?
Ang iniisip mo ba, Lord, masyado akong busy. Masyado akong maraming ginagawa, Panginoon, para ako ay maglingkod pa sa iyo. Or ang nararamdaman mo, hindi mo kaya. Pakiramdam mo, hindi ka qualified. You know what, mga kapatid, in this message, napakahalaga po na isa't tabi natin ano man po yung mga dahilan natin. Kaya hindi tayo naglilingkod sa ating Panginoon. At pagkatiwalaan natin ang Diyos, ang siyang kayang magbigay ng kalakasan sa atin, mag-equip sa atin upang magawa natin kung ano man yung pinagagawa niya sa atin. I can do all things through Christ which strengtheneth me. It doesn't matter kung pinanganak kang hindi talentado. It doesn't matter kung pinanganak kang mahirap. It doesn't matter kung pinanganak kang hindi, lumaki kang hindi edukado. That is not the issue ng paglilingkod sa Panginoon. Ang issue dito, mga kapatid, handa mo bang isuko ang buhay mo sa Panginoon? Pero ka bang willing heart na maglingkod sa Panginoon? So in this message, tinatawag tayo ni Lord sa usapin ng paglilingkod at pagko-contribute sa kanyang gawain. At ang isang pinakamatalinong tugon natin, mga kapatid, ay ang magsabi tayo ng, Yes, Lord. Yes, Lord. I will serve you no matter what. I want my life na gamitin mo ako, O Diyos, na maging daluyan ng iyong pagpapala. Dahil alam ko, Panginoon, ang aking buhay ay gagamitin mo, O Diyos, upang mas lalo pang mamultiply ang seed sa akin. At ako ay maging pagpapala sa buhay ng ibang tao. And if that is your heart, if that is your attitude, there are no doubts, there are no questions. Nagagamitin ka ng Panginoon. Amen? Because God will use you. God can use you. He is able. Sabi nga po sa binasa natin, He is able to make all grace abound toward you. He is able. Amen? Kaya ng Diyos. Tayo po ituming lahat, mga kapatid.